3 minuto na makalipas ang ika-4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Ay, Martes tayo ngayon. At 30 na ng January 2024 sa ulo ng ating mga balita, La Trinidad Benguet nakapagtala ng coldest temperature ngayong amihan season ayon sa Pag-asa. Checkpoint inararo ng isang SUV, pulis patay. Sugat na naman ang isa pang kamaro nito. Panat ni Mayor Digong na ang presidente ng bansa. Sinagot naman ng Pangulong BBM, baka daw epekto lang ng fentanyl. COMELEC sinuspende ang pagtanggap ng pirma sa People's Initiative. Kamara nilinaw na walang planong bawagin ang Senado. 38% ng mga Pinoy naniniwalang makababawi na ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 6 na buwan ayon sa Octa Survey. At presyo ng mga produktong petrolyo ay susmet, tumaas na naman. Habang ang mainit na pinag-uusapan, mga adik-adik at mga fentanyl. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, bumagsak sa 9.7 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad Benguet. Ang pinakamababang naitala ng Pag-asa ngayong amihan season. Nalagpasan ito ang record na naitala ng Baguio City noong January 27 na nakaranas naman ng 9.8 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala ang Baguio City ng 11 degrees Celsius. Sinusundan ito ng Basco Batanes na mayroong 15.7 degrees Celsius. Samantala, nakapagtala naman ang mataas na temperatura kahapon ang San Jose, Occidental Mindoro, umabot ng 33.6 degrees Celsius. Ako, extreme ano Kabila, malamig. Yung kabila naman, mainit. Ang iba pang nakaranas sa mainit na panahon ay ang Zamboanga City sa Zamboanga del Sur, 32.8 degrees Celsius. Sa Cotabato City, 32 degrees Celsius. Coron, Palawan, 31.6 degrees Celsius. At Dagupan City sa Pangasinan, 31.2 degrees Celsius. Mamaya po intindihin natin bakit nga ba ganito ang temperaturang nararanasan ngayon ng iba't ibang panig ng kapuluan. Pero sa China at saka sa Europa, naku, lamig pa rin ho. Nabuhayan naman ang Pag-asa mga residente sa dalawang bayan ng Batangas na apektado ng pagputok ng Bulkan Taal 4 na taon na nakalilipas. Ito'y matapos na pasinayaan naman ang dalawang housing project sa kanilang lugar na pinondohan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sa kumpas ni PAGCOR Chair at CEO Altenco, binuksan na ang pinatayong PAGCOR Village Housing Project sa bayan ng Balete at Taal, kasabay ng ika-4 na taong pagunita sa volcanic eruption noong Enero at 12 ng taong 2020. Kabilang ang dalawang bayan sa 6 na munisipalidad sa Batangas na tumanggap ng tig 30 million pesos na pondo mula sa PAGCOR para sa konstruksyon ng permanenteng shelters para sa mga dating nakatira sa permanent danger zone ng bulkan. Nasa 200 pamilya ang unang makikinabang sa katatapos pa lamang na housing units sa Barangay Iba sa Taal at Barangay Soli sa Malete. Kabilang ang iba pang mga recipient ng PAGCOR Village Project ng PAGCOR ay ang mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas at Mataas na Kahoy. Kumusta naman ho yung mga nakapaligid dyan ho sa Bulusan Mamaya kamusta din ho natin ang P-Box. Sa sitwasyon po dyan sa Bulusan, 4:07 ang oras sa buong kapuluan. Isang bagitong pulis ang nasawi habang sugatan ang kasama nito ng araruhin ng isang humahagibis na pick-up truck ang checkpoint sa Silang Cavite. Nakilala ang nasawing pulis na si Patrolman John Carl Austria del Yola, 27 years old, na naglalakad
o na nakaladkad pa pala. Nakaladkad pa ng pickup truck na manay-manoho ng isang college student na sinasabing lasing nang mangyari naman ang naturang trahedya. Naisugod sa paggamutan ng sugutang si Police Colonel Adrian Carandang Atienza na tulad ni Deliola ay miyembro din ng 401st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion, Calabar Zone. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Louis Gonzaga, ang hepe ng silang polis, naaresto naman kagad ang driver na lasing nang mangyari ang naturang pamamangga. Nakilala itong si Jimuel Bernardo Belen, 22 anyos lamang. Sinabi ni Colonel Gonzaga na hindi itong unang pagkakataong nasangkot sa katulad na insidente ang sospek. Meron pa itong nagawang atraso din noong 2021. Kakasuhan siya ngayon ng reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries at damage to properties at paglamag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Isang magsasaka ang pinugutan sa Sagay City sa Negros Occidental. Tinukoy ng pulisya ang biktima na nasa edad 30 taong gulang, isang residente ng barangay Poblacion 2. Ang bangkay nito ay natagpuan sa taniman ng tubo sa Purok Buntod sa naturang barangay. Ayon kay Lieutenant Hana Bangkil, Deputy Chief ng Sagay City Police Station, huling nakita ang biktima na dumalo ng pista sa Purok. Pauwi na ng kanyang bahay ang biktima nang mangyari ang pamumugot ng ulo. Natagpuan ang katawan nito subalit nawawala na ang ulo nito. Naniniwala naman si Lieutenant Bangkil na nagkaroon ng pagkakataong patayin ng lalaki habang pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang suspect sa likod ng naturang krimen. Meron na rin na niya silang person of interest subalit hindi muna ito pinahayag habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Pinagtawanan lamang ng Pangulong Bongbong Marcos ang alegasyon ng dating Pangulong Digong Duterte na nasa drug watchlist siya ng Philippine Drug Enforcement Agency o PINEA. Hindi direktang sinagot ng Pangulong BBM ang akusasyon pero sinabi niya posibleng nakaapekto na kay Mayor Digong ang iniinom nitong fentanyl. Ayon sa Presidente, matagal nang umiinom ng fentanyl ang dating Pangulo na merong seryosong side effect. Umaasa naman ng Pangulo Marcos na aalagaan ng mga doktor ang dating Pangulo. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yung kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Inagtibay naman ng Philippine National Police ang pag-absuelto ng Philippine Drug Enforcement Agency o PINEA sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil hindi ito kailanman nakasama sa drug watchlist ng ahensya. Ayon kay Colonel Jean Pajardo, tagapagsalita ng PNP, hindi nila nakita ang pangalan ng Pangulo sa narco-list ng PINEA na binabanggit ng dating Pangulong Digong. Sinabi pa ni Pajardo na wala silang hawak na naman dokumento na nagsasabing gumagamit ng illegal drugs ang Pangulong BBM at hindi nila alam kung saan galing ang impormasyon ng dating Pangulo. Kaya naman sinabi ni Pajardo na wala silang balak gumawa ng anumang hakbang laban sa dating Pangulo at iginagalang nila ang opinyon nito. Nagsalita na nga ang Philippine Drug Enforcement Agency, pinagtanggol ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa alegasyong gumagamit ito ng illegal na droga. Ayon kay PINEA spokesperson Derek Carion, limitado lamang ang access sa drug watch list at hindi niya matandaan na nakasama sa narco list ng PINEA si Pangulong BBM taliwas sa alegasyon ng dating Pangulong Digong Duterte. Ang national watch list, hindi yan ma-access ng isang nasa lokal. Kasi nga po, yung makikita lamang nila ay the drug personalities operating in their respective area. So for instance, kung ikaw ay sa alkalde, ang
ma-access mo lamang ay yung idudulog sa iyo ng local law enforcement na gusto nilang ihingi, gusto nilang ihingi ng tulong po sa inyo upang mahuli nila siya dahil sila nasa priority list ng lokalidad. So, if you're pertaining to any personality outside of someone's locality, hindi mo makikita yun. Naimbag na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Tabuk. Hindi naman pipilitin ng PIDEA ang sino man na sumalang sa drug test. Ito ang sagot ng PIDEA spokesperson na si Derek Carrion at tanungin kung irerekomenda kay Pangulong BBM na magpa-drug test ito. Sa ilalim ng batas, sinabi ni Carrion, voluntaryo dapat ang pagsalang sa drug test, ordinaryo man tao o isang elected official. Ngayon pa man, naniniwala niya PIDEA na handa ang Pangulong Marcos na magpa-drug test dahil ginawa na niya ito noon. Matatandaan na noong 2021, sumalang sa drug test ang noy presidential candidate na si Pangulong BBM. Matapos sabihin din ng dating Pangulo na may isang kandidatong gumagamit ng cocaine. Mamalengke nga muna tayo, malaman natin kung may binibintang fentanyl. Baka naman may binibentang patola. Ayun. Uso talagang patola ngayon. Magandang umaga, Pilipinas! Patola doon, patola dito. Nasa Taguig People's Market ngayon si Noche Kakan sa Rich 27. Noche, good morning. Ngayong buntag kayong Angel, ngayong Tuesday morning, ito na yung presyo dito sa Taguig People's Market. Sa commercial imported rice kayong Angel, ang meron lang dito yung special 59 pesos. Pero sa local rice kayong Angel, yung commercial special 60 pesos ang kilo, habang ang pinakamurang bigas naman sa local rice, yung regular milled rice, 50 pesos ang kilo. Ang bangos naman kayong Angel, medium size 220 ang kilo. Ang tilapia naman 150 at ang aluman nasa 340 ang kilo. Beef rump naman 430, beef brisket 400, pork asim 300, pork liempo 330, habang ang whole chicken 170 ang kilo. Ang itlog naman, yung bawat isa ang yung medium size 8 pesos apat. Yung ampalaya ko yung Angel, tumaas na sa 140 ang kilo, habang yung kalabasa nasa 70 ang kilo, ang talong 120 at ang kamatis 130 ang kilo. Ang kabis naman ko yung Angel, 80 pesos ang kilo. Yung carrots 120 at yung habichuelas o yung Baguio beans 140. Ang naghahanap ng white potato 140 ang kilo. Yung pechay Baguio 70, habang ang sayote nasa 70 pesos din ang kilo. Yung sibuyas pula ko yung Angel, yung local 180 ang kilo. Yung onion white na local 150, habang ang onion white na imported 130, garlic imported 170, at ang luya na local 150 ang kilo. Sibuyas sa pula kung tawagin ay Taiwan 350 ang kilo. Mahal ba? Ba't mahal? Pataas Bakit nga? 300? O 350 ang kilo. Yung chili red, yung Taiwan, yan, yung tinatawag nilang Taiwan. Yan. Pero local yan ha? Locally produced. Locally, ito pa yung Angel, tanim. Yung kalamansi naman, kaya Angel, 100. Ako, mabili itong kalamansi ngayong panahon ng tag-ubo. 120 ang kilo, yung nakata naman 110. At yung latunda na 90 pesos, ang papaya solo 80 pesos. Yung mangga, nako, masarap. Yung hinog na sinatawag na kalabaw, 220 ang kilo. Ang sugar white naman, 90 pesos. Ang sugar was, 75. At ang sugar brown, 78 pesos. Palm oil, 350 ml, 27 pesos. Ang palm oil na 1 liter, 86 pesos. Isama na rin natin doon sa mga naghahanap ng coconut oil, 350 ml, 30 pesos. Habang coconut oil 1 liter, 86
pesos. Yan ang presyo ng mga ilang mga pangunahing bilihin ngayong Tuesday morning dito sa Taguig People's Market. Mula sa Kanadan sa Pilipinas, DCRH. Ako sinatsikakasal tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Noche. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, batiin muna natin ang magandang umaga yung mga Pilipino dyan sa Abha, Saudi Arabia. Sa lahat po ng mga OFW natin, salamat ho sa inyong malasakit para sa bayan. Sa inyong sakripisyo para ho makapagpadala ng dolyar sa Pilipinas. At syempre, tumatag ang ating dollar reserve. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan. Hindi lang ho siguro sa Abha, kundi sa iba't ibang panig pa ho ng Middle East. Cotton Morgan para ho naman sa mga kababayan natin dyan sa Offenburg, Germany. Ay, kaya lang gabi ngayon dun. Gabi na ngayon dun, para ho naman sa mga taga-Erosin. Erosin, Sorsogon na ho yan. Diyos marhay nga aga ho sa mga kababayan natin dyan sa Erosin. Mahay nga aga sa mga nagapamati sa Todra sa Kuan, sa Mansalay, Negros. Hoy, si Alvin Peras ng taga-sama si Alvin Peras. Magandang umaga, Alvin. Ito na yung tinatanong mo kahapon pa, ano daw yung contact na detail ho nung si Vera Mabalacat. 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Diyan ka mag-text sa Alvin para sa karagdagang impormasyon. Anyway, ito pong proyekto po ng Westchester Realty dyan po sa si Vera Mabalacat, si Vera Bacolod at Samira ang nag-o-offer po ng pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang hulugan. Kaya ang dami ho talaga yung mga OFW natin nagkakaroon ho ng interest. At kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng trip or two sa isang Asian destination. Saan ka pa nakakita? Diba? 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Plus, hindi ka nalalayo dahil nandyan ho sa loob ng township ang munisipyo, ang simbahan, ang eskwelahan, at iba pang mga amenities. Wala lang yata ang ospital. Pero itong hinahabol ng iba, yung trip for two to Japan, ohayo gozaimasu sa mga kababayan natin dyan, sa Taiwan, sa Thailand, sa Hong Kong, at sa Singapore. Ayan, habol na ho kayo. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At, ulit, dito na ho tayo. Malay nyo, swertehin din kayo, 2,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Wala ako na ibigay kahapon ng mahiwagang tunog. Kaya umpisa natin sa 2,000. Ulo. Parang pakiulit nga. Hindi ho potok ng baril yan, kasi non-violent ho kami dito. Hindi ho tayo nagtatangkilik ng mga gulo-gulo, So, yan po ay dalawang bagay. Dalawang bagay ho yan. Actually, pag minigay ko kasi yung prinsipyo ng P6, baka bukas alam na kagad ng ating mga suki. Nahulog. Nahulog yan. Hindi ho yan potok ng baril, nahulog ho yan. Ang inyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa, asan na ba yun? Ayun, 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. So, 2,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Mga misi, sa may araw masimonso pag-uwi galing ng eskwela, abay Italian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misi, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Tuloy tayo sa mga balita. Tahimik pa rin ang pamunuan ng Subic Bay Metropolitan Authority sa sinasabing favorable deal sa negosyo ng pamilya ng bagong SBMA chair.
Una rito ay naprobahan ng Subic Bay Ports and Finance Committees ang panukala ng Subic Bay Freeport Grain Terminal Services na bayaran ang mahigit sa 116.3 million pesos na unbilled arrest rate charges. Resulta ng nasabing halaga ng nadiskubre ng Seaport Department na revenue leakage mula sa 15% non-payment ng Subic Grain sa arrastre charges. Sa ilalim ng mga kondisyon ng inaprobahang panukala, babayaran ang unbilled arrastre charges sa loob ng 7 taon. Higit 1.3 million ang buwan ng amortization, walang interes ba? Ikaw nga naman maging boss, ano ha? Kailangang gawin ang payment mula ngayong Enero ng 2024 hanggang Disyembre pa ng 2032. Congratulations! Paborito sa kumpanyang pagmamayari ng incumbent chairman ng SBMA na si Eduardo Alinio na isang malinaw na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Malas naman itong malas ng SBMA Yung unang chinugi, involved din sa problema. Ito namang ipinalit, hindi pa nagiinit ang puwet. May problema na naman. Isang drug personality pinagbabaril ng hindi pa kilalang suspect patay sa Ormoc City. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RA32, maupay nga agad Jimmy. Isang lalaki habang nagpapakain ng alagang manok pinagbabaril patay sa syudad ng Ormoc, lalawigan ng Leyte. Kinalala ng PNP ang biktima si Asarten Ibanez, 40 anyos, may asawa, residente ng Barangay Campigon 2, Barangay Salvacion, Ormoc City. Nangyari insidente sa Barangay Campigon 2, Barangay Salvacion sa naturang syudad. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima nagpapakain ng kanyang alagang manok nang biglang dumating ang suspect at pinagbabaril sa iba't ibang bahagi ng katawan hanggang sa masawi. Nakuha sa crime scene ang 12 5.56 na basiyo ng bala. Isang basiyo na bala naman ang kalibre 9mm na baril. Nakumpiska naman sa bulsa ng biktima ang isang magazine na may 7 bala ng kalibre 45. Nabatid ang biktima ay isang drug personality. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat Jimmy. Dating direktor naman ng ARMM MPDO na si Direktor Ramil Masukat. Pinagbabaril din, patay sa Cotabato City. Detalye na balita mula kay RS19, June Dimakuta. Assalamualaikum June. Alaikumussalam kayang Angel. Hindi na nakaligtas sa ikalawang pagkakataon sa pagtatangka sa kanyang buhay ang dating Recon National President at kasalukuyang National Board na dati ring Municipal Planning and Development Council Officer ng Radya Buayan, Maguindanao del Sur na dati ring Direktor ng ARMM Heart na si Director Ramil Masukat. Nitong gabi ng Linggo, January 28, pasado alas 7 ng gabi, habang minamaneho ng biktima ang isang kulay pulang Innova sa Cotabato City, nang bigla itong paulanan ng bala ng riding in tandem sa bahagi ng Ramon Rabago Street, Mother Rosary Heights, Cotabato City. Ayon sa ilang witnesses, pawang sa driver seat ang punteriya ng gunman at nagawa pang makapagmaneho ng biktima malapit sa himpilan ng pulisya sa Police Precinct No. 2 kahit may mga tama na ito ng bala. Mabilis naman siyang nadala sa CRMC, subalit hindi rin nagtagal at bumigay din at nalagutan ng hininga ang biktimang si Director Ramil Masukat. Magugunitang noong November taong 2022, may nagtangka rin sa kanyang buhay. Tinambangan ng biktima sa bahagi ng Sheriff Aguac Town kung saan nakaligtas ito habang sugatan naman ang isa niyang kasamahan. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Police Precinct No. 2 sa panibagong insidente na ito ng pamamaril patay sa Cotabato City. Mula sa kaunawahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, John Sokran. Samantala, Flash Report. Flash Report! isang commercial area sa Quezon City ang nasusunog ngayon. Nandun si Noche Kaka sa RH27. Noche, saan yan? Kaya nga, Angel, dito ito sa may barangay Balon Batod sa Lungsod, Quezon, particular na dito sa may area ng Quirino Highway dahil na ngayon, Kuyang Angel, nakataas na sa second alarm o ikalawang alarma itong nasusunog na commercial area dito sa nabanggit na lugar.
Abangan ang follow-up report mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Nochi Kakasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche. Flash Report. Flash Report! Ay, magandang umaga sa poging-pogi. Na maaga din ho kong gumising. Hindi dahil siya ay isa ng senior. Di bata po ito. Si General Emil Sarmiento. Boss Emil, magandang umaga ko sa inyo, ha? Happy viewing. Kagang gumising ni Boss Emil, ha? Siguro ito magpapakain na ng manok. Kayo naman, oh. Ay, mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sebum cotton. Gawa po ito ng ACS. 3 drug personalities naman nagtangkang magpuslit ng 3 milyong pisong halaga ng marijuana bricks. Eklo sila sa Lubuagan, Kalinga. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Taimbag na migat lakay. Romy. Natiklon 3 street-level drug personalities na nagtangkang magpuslit ng marijuana bricks sa Lubuagan, Kalinga kahapon. Hinarang na mga alagad ng batas ang sinakyang Toyota Hi-Ace van na mga suspect na walang plate number at dokumento habang nagpapatupad sila ng checkpoint operation sa Sitio Ginakan, Dangoy, Lubuagan, Kalinga. Batay sa inspeksyong ipinatupad ng mga pulis sa loob ng sasakyan, na-discover nila ang 2 sako na may lamang marijuana bricks na may timbang na 25,000 grams at nagkakalaga ng 3 milyong piso. Nakumpiska rin mula sa mga suspect ang isang plastic sachet ng shabu na nagkakalaga ng 680 pesos. Nasamsam rin ang ginamit sa sasakyan, backpack, eyeglass case na may lamang drug paraphernalia at cellphone. 2 sa mga suspect ay residente sa Angeles, Pampanga at ang isa ay nakatira sa Marikina City. Sasampalin sila ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Ngina. 3 sangkot naman sa illegal drugs na timbog din sa Bukay, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37 Danny. Timbog ang 3 katao na sangkot sa illegal na gawain sa droga sa barangay Umboy, Abukay, Bataan. Naaresto ang mga ito ng pinagsanib puwersa ng PIDEA, Abukay PNP at Provincial Drug Enforcement Unit na naaresto ang mga ito sa ikinasan drug bypass operation sa lugar. Nakumpiska sa mga nadakip na di pinangalanan ang 5 pakete ng shabu na nasa 15 gramo na nagkakalaga ito sa 100 at 2,000 piso. Ang mga naaresto ay naharap ngayon sa Comprehensive Dangerous Drug Act RA 9165. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Kaya pa ba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga? Posibleng itaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ang alert level ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon dahil sa tumataas nitong aktibidad. Ayon kay PBOX Director Dr. Teresito Bacalcol, patuloy na tumataas ang mga parametro o seismic activity ng bulkan. Naitala niya ang 126 na volcanic tectonic earthquakes na naglalaro sa pagitan ng 0.3 hanggang 2.2 magnitude simula pa nitong linggo. Senyales sa mano ang seismic unrest ng Bulusan simula noong 1 buwan ng hydrothermal activity na itinutulak naman ng deep-seated magmatic processes at maaaring mauwi sa steam-driven o phreatic eruption kaya't kinakailangang ilagay nila ito sa alert level 2. Okay, kaya sa ating mga kababayan dyan po sa Sorsogon, ingat po kayo, ha? I-ready na po ang ating mga emergency kit. Lagyan po ng family alcohol. 2 po ang family alcohol na pwede nating pagpilian, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa inyong mga emergency kit at sa mga household use. Ha? Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo
inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung namang mabagong Family Rubbing Compound Improved Alcohol, yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DZRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga kay Mayor Sene Mendoza, dyan po naman sa Talisay, Batangas. Maganda umaga, Pilipinas! 33 makalipas ang alas 4. Muli, maraming salamat po sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay online at sa radyo, sa mga sasakyan nila habang mobile po sila. Magandang umaga po. Thank you for making us number 1. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Seattle, Washington at saka sa mga suki natin dyan sa Las Vegas, Nevada. Kasadong magpalabas ang Department of Labor and Employment ng revised implementing rules and regulation para sa service charge law. Ayon sa pinuno ng Bureau of Working Condition ng Department of Labor na si Alvin Corrada, isinasapinal pa lamang ng ahensya ang mga probisyon ng IRR. Nakalagayan niya sa bagong IRR ang mga rekomendasyon ng Labor at Employers Group upang malinaw na matukoy ang sakop ng mga manggagawa at ang lawak ng kanilang entitlement sa pooled service charge. Layon ng service charge law na magkaroon ng buo at patas na distribusyon ng service charges na kinukolekta ng business establishment para sa kanilang mga manggagawa. Ayun, marami kasing ibang mga restaurant kolekta ng service charge, hindi naman binibigay siya mga waiter. Diba? Kaya yung mga waiter pagka diba? Hindi, may mga suki ako mga restaurant kami. Halimbawa, Dulcinea, dyan ho sa Morato. Sa may Morato sa Quezon City. Suki ako dyan. Magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Dulcinea, Morato. Saka yung Max dito, sa may CCP. Ay, magandang umaga sa mga taga Max Restaurant. Suking-suki natin yan. Madalas doon ho kami nag-aagahan ng libre. Eto naman dahil ho ngayon ay magba-Valentine's Day, malapit ang Valentine's Day ba? 15 days to go bago ho mag-Valentine's Day. Sa pambihirang set-up at pagkakataon, isang babae sa Texas, USA, ang patuloy na inaalagaan ang kanyang dating mister na nagkaroon ng traumatic brain injury. At ang mas nakamamangha, katuwang nito ang 39 anyos na si Chris Armstrong sa pag-aalaga sa kanyang ex-husband na si Brandon Smith bago pa man sila nagpakasal. First love ni Chris ang unang mister na inararo ng truck noong 2008 at pinalitan pa niya ang kanyang career at naging speech pathologist upang maalagaan ang kanyang dating mister. Yan huwag talagang love, diba? Alang iwanan, hindi inaabandona. Pero 2010 nang magdesisyon si Chris na makipagdiborsyo sa kanyang high school sweetheart. Batid umano niya na bagamat mahal pa rin niya ang dating asawa, hindi nito maibibigay ang pangarap niyang bumuo ng isang pamilya. Sa kabila nito ay tumayo pa ring legal guardian ni Chris sa kanyang ex-husband. Pinapakain niya ito araw-araw. Binibihisan, ibinibigay ang mga pangangailangan. Ilang linggo matapos na makilala ang bago niyang mister na si James, ipinakilala ito ni Chris sa dating mister at inaming patuloy niya pa rin itong inaalagaan. Ganun siya ka-transparent. Hindi nakala ni Chris na magiging katuwang niya ngayon ang kanyang bagong mister para alagaan ang dating mister na itinuturing nitong kapatid at tinatawag na uncle ng dalawa nilang supling. Wow! What a love! Maganda umaga, Pilipinas! Sana ho ganyan ho magmahalan. Hindi lamang ho ang magsing-irog, kundi ang mga magkakaibigan, di ba? Walang iwanan, nagtutulungan, lalong-lalo na sa larangan ng politika. Lang yan. Dati magkakampingin, magkakaaway na. Ay, sus, may Ginoo. Anyway,
Speaking of speaking of Valentine's ha, wag nating kalimutan, ito ho, walang iwanan. Parang si Dr. Helen Tan, hindi kailanman iniwanan ang mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na dating umaasa lamang ho sa kopra, ngayon ay mga MSMEs na. Yung pong mga magagandang planting material ng kakao, hinakot, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa Quezon para makapag-produce sila ng magagandang cacao beans at makapag-produce sila eventually ng tangerine chocolate. Yan po ang brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon, Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Kita ho ninyo, tinulungan na ho silang magkaroon ng planting materials ng kakao. Tinutulungan pa ho i-process yan para maging world-class brand na Tangerine Chocolate. Kaya kayo dyan sa abroad, tangkilikin po natin itong gawang atin. Produkto po ito ng mga magniniyog. Yung pong mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate, ang ginamit na raw materials dyan, galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga sabi ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin, tangkilikin natin ang Tangerine Chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Si Director Toto Bacolcol ng DOST Box kasama na natin. Director, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning, sir. Opo, kumusta ho ngayon si Bulusan? Okay, si Bulusan, ang Bulusan volcano po, medyo kumonti po yung volcanic earthquakes niya as compared nung the other day. Nung isang araw, nakapagtala po tayo ng between January 27 to 28, nakapagtala po tayo ng 140 volcanic earthquakes. Kaya po naglabas kami ng advisory. Pero between January 29 to kanina, alas 12 ng madaling araw, midnight, 65 volcanic earthquakes na lamang po yung na-record natin. So hindi pero pa elevated pa rin ito. Pero nandun pa rin yung yung threat na posible nating itaas to alert level 2. Yes, tinitingnan natin ibang parameters. Yung for example, yung sulfur dioxide emission niya medyo nasa 202 tons per day lamang nung yung last na measurement natin. Okay. So again, aside ang elevated niya would just be yung number of earthquakes. Sige. Monitor lang ho namin, ha. Thank you, Director. Magandang umaga po. Yes, okay. Magandang umaga po sa inyo. Si Dr. Teresito Toto Bacolcol ng PBOX. Maganda umaga, Pilipinas! 27 anyos na motorcycle rider patay nang bumangga sa kasalubong na truck sa Urdaneta City sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya Kawasani, Chukamin sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pangasinan. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 27 anyos na rider na kinilalang si Jamil Amistad, residente ng Villa Santa Barbara. Sa ulat ni Urdaneta City Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calog, alas 2 ng madaling araw kahapon sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima at binabagtas ang Urdaneta Dagupan Highway nang pagdating sa Zone 4, Barangay San Jose sa harapan ng isang gasoline station. Umano'y pumasok ito sa linya ng kasalubong na truck na minamaneho ni Dante Manyo, 53 anyos ng Barangay Pinaod, San Ildefonso, Bulacan. Dahilan ng kanilang banggaan, agad na isugod ng Emergency Medical Service Ambulance sa Urdaneta City District Hospital ang biktima. Subalit idiniklara na itong dead on arrival ng attending physician na si Dr. Muhammad. Nabatid na walang suot na helmet ang biktima nang maganap ang aksidente. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Urdaneta City Police Station ang truck at driver nito para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Evan Lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga. Isang Danish firm naman mamumuhunan ng 108 billion pesos para sa isang wind power project sa Samar. Detalye na balita mula kay Jojon Balarete Acol mula sa 90.9 Radyo Natin Lawang. Jojon.
Ang Danish firm na Copenhagen Infrastructure Partnership o CIP ay mamumuhunan ng 108 billion pesos para bumuo ng 650 megawatt offshore wind project sa Northern Samar. Ito ang binalita ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng pagkumpirma ni Board of Investment o BOI Assistant Service Director Ernesto de los Reyes sa pakikipagpulong kay Gobernador Edwin Ongchuan at mga pangunahing opisyal ng CIP nitong nakalipas lamang ng Biyernes, Enero 26 ng taong kasalukuyan. Ayon pa kay Northern Samar Provincial Economic Development and Investment Promotion Office Chief Jan Allen Berbon, ang proyekto ay kasalukuyang nasa yugto na tinatawag na pre-development at inaasahang magsisimula ang mga pagsisiyasat sa lupa sa unang quarter ng 2024 at magpapatuloy hanggang sa katapusan ng 2025. Ang kasama sa nasabing inspeksyon ay ang paggamit ng mga kagamitan upang sukatin ang bilis ng hangin, kondisyon ng seabed at kapaligiran ng probinsya. Ang malaking offshore wind project ay planong itayo sa mga bayan ng Bobon, Catarman, Mondragon, San Roque, Pambuhan at Lawan. Ang mga lugar na ito ayon kay Berbon ay posible para sa enerhiya ng hangin. Iniulat din ng pamahalaang panlalawigan na ang BOI ay naglabas ng Certificate of Endorsement para sa Green Lane Certificate noong January 10, 2024 at ang proyekto ay nakatanggap din ng mga endorsement mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang na ang Department of Energy. Samantalang iba pang mga pribadong kumpanya na magbibigay ng puhunan sa kahintulad ng proyekto sa Northern Samar ay ang San Isidro Onshore Wind Power Project sa bayan ng San Isidro ng Aboitiz Renewables Incorporated at Vina Energy. Yan ang report mula dito sa DYRN Radyo Natin 90.2. Ako si Joy John Palaretti Acol. Kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Joy John. Oy, Leo Vargas, saan itong Ayala Paseo? Makati ba ito? 15 days to go. 100 years old na si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Anong Johnny? Kumusta na ho kayo, ha? At magandang umaga din po sa mga taga-Talim Island, mga water lily na dating problema ng Nauhan Oriental Mindoro. Ngayon ho pinagkakakitaan na. Detalye na balita mula sa 96.9 Radyo Natin Kalapan mula kay Darwin Dico. Darwin, good morning. Kung dati ay problema sa mga residente ng Dao sa Nauhan Oriental Mindoro ang dami ng water lily sa kanilang lugar kung saan umaabot pa sa puntong dapat tanggalin ang mga ito sa ilog para maiwasan ang pagbaha at makadaan ng maayos ang mga bangka. Ngayon, bukod sa may kita na mula sa mga produktong nagagawa gamit ang tinuyong water lily, isa na rin pasyalan ng mga turista ang nabanggit na lugar. Ayon sa DTI Ormin, natuto ang mga residente ng Barangay Dao sa Nauhan na miyembro ng Dao Water Lily Association kung paano gawing magagandang handicrafts ang water lily. Nakakapag-produce na ang sabing asosasyon ng mga bags, wallet, tsinelas, sombrero at iba pa gamit ang water lily. Ito ay sa pakipagduwang ng DTI sa lokal na pamahalaan. Bumibida na rin sa mga trade fair ang mga nabanggit na produkto. Ayon pa sa DTI, sa kasalukuyan, isa sa ipinagmamalaking destinasyong pangturista ng bayan ang Water Lily Park. Maliban sa mga produkto, dinarayo ang lugar dahil sa magandang tanawin, masarap na pagkain at swak na lugar para makapagpahinga. Ang Dao Water Lily Park ay nakilala rin ng provincial government ng Oriental Mindoro bilang natatanging samahang pangkabuhayan noong 2023. Mula sa 96.9 Radyo Natin Calapan City, Oriental Mindoro, ako si Darwin Dico. Kasama sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Darwin. 47 na makalipas ang alas 4 na umaga, takot umano ang mga kongresista kay House Speaker Martin Romualdez. Sa prayer rally sa Davao, sinabi ni Davao City Congressman Paulo Duterte, ayaw kasing matulad ng mga kongresista sa sinapit ni dating Negros Oriental Congressman Arnie Tevez Jr. na nasipa sa pwesto. Ito ang kauna-unahang pagkakataon o sa 19 Congress lamang niya nakitang takot na takot ang mga mambabatas sa kanilang leader. Sinabi ni Pulong, di siya takot na harapin ang House Committee on Ethics kaugnay ng umano'y irregularidad sa 51 billion pesos na inilaan sa kanyang distrito sa huling 3 taon ng kanyang ama sa palasyo. Inamon din ng mambabatas ang mga nag-aakusa sa kanya na patunayan na ibinulsa niya ang naturang pondo. Pinagsabihan naman ni Speaker Martin Romualdez, si dating Pangulong Digong Duterte at sa anak nitong si Mayor Baste Duterte. Tantana na ang mga budol story para pabagsakin ang Pangulong BBM. Pinabulanan ni Romualdez na nasa drug watch list ng PIDEA ang Pangulo. Pinamon pa ang Duterte na magpakita ng prueba sa mga ibinabato laban sa Pangulong Marcos. Sinabihan din niya mga ito na igalang ang kasalukuyang administrasyon dahil ginalang naman nila ang administrasyon noon ng dating Pangulong Digong. Iginit pa ni Speaker Romualdez na si Pangulong Marcos ay masipag at popular na Pangulo habang si Duterte ay naharap naman sa mga akusasyon kaugnay ng uri ng ginawa nitong pamumuno. Nakiusap din ang House Speaker na dapat magkaisa ang buong bansa at baka may issue o batas na nilabag noon ng dating Pangulo na kailangan talaga niyang harapin.
Kalma lang, masyado ka naman kasing defensive. Ito ang tugon ni Senator Amy Marcos matapos na hamunin ni House Speaker Martin Romualdez na patunayang siya ang nasa likod ng suhulan sa People's Initiative para sa Charter Change. Pinayuhan ni Senator Marcos ang kanyang pinsan na ilaan ang lakas sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms na kanyang pinamumunuan tungkol sa signature buying ngayong Martes. Inibitahan ng senadora mga kongresista na dumalo sa Senate hearing mamaya upang maipaliwanag ang kanilang panig. Nakahandaan niya ang kanilang komite na magpresenta ng ebidensya sa mga alegasyon ng bribery o suhulan sa Project PI. Naniniwala ang kapatid ng Pangulong BBM na si Speaker Romualdez ang promotor ng signature campaign at ang tanggapan nito ay nagbigay ng 20 million pesos sa bawat congressional district para makalikom lamang ng sapat na pirma. Sabi pa ng presidential sister, tinumbok ng mga cellphone number at ng mga pondong ginagamit sa kampanya ang tanggapan ng House Speaker maski ilang beses pa niya itong i-deny. Walang balak ang Kamara na buwagin ang Senado sa isinusulong nilang pag-amyenda sa konstitusyon. Sa nagkakaisang pahayag ng mga lider politikal sa Kamara, sinabi nila na ang pangamba sa umano'y plano ng Kamara ay nasa isip lamang ng mga nagpapahayag nito. Itinanggi rin ng Kamara na target nila ang term extension, kaya porsigido silang maamyandahan ng saligang batas. Una nang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isinusulong ng mga kalyado ng Pangulong BBM ang charter change upang mapalakas ang kapangyarihan ng pamilya Marcos. Samantala, muling iginiit ng liderato ni Speaker Romualdez ang pagsuporta sa resolution of both houses number 6 ng Senado na amyendahan ang economic provisions ng konstitusyon. Ayon sa kongresista, suportado nila ang pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas upang mas malayang makapagnegosyo sa Pilipinas sa mga dayuhang mamumuhunan na pinagbabawalang mag-ari ng mga negosyo sa ating bansa. Sinuspende ng COMELEC ang pagtanggap ng mga pirma o signature form ng People's Initiative para sa Charter Change. Sa anabe sa DZRH at sa radyo natin ni COMELEC Chair George Garcia, unanimous ang desisyon ng ANBAC na suspindihin ang pagtanggap ng mga pirma para sa People's Initiative alinsunod sa Resolution number 10650. Suspendido ang lahat ng hakbang para sa PI kasama ang pagtanggap ng pirma ng mga lokal na tanggapan ng COMELEC. Ayon kay Garcia, mas mabuting revisahin muna ng poll body ang mga panuntunan bago ito questionin sa Korte Suprema. Ay, unanimous po kami dahil nga po sa napagkausapan namin at the same time nakita rin natin ang posibleng magiging mga problema sa darating na panahon. Take note po, Sir Henry at Ma'am Karen, katulad ng binabanggit ko sa inyo ng nakaraang linggo. Wala pa namang pinafile na petition sa amin, wala pa kami technical in jurisdiction. Ang tanong, paano kung may ma-file na sa amin petition tapos hindi namin mabago o binabago ang aming rules na sa ating palagay ay madaming mga pagkukulang at madami rin mga dapat i-enhance o gugin at idagdag sa rules natin na yan. Lalo po tayo magkakagulo pag-uping ang puntong. Ayun. At isa ho sa mga happy sa naturang desisyon ay si Attorney Romy Macalintal, isa pong advocate ho ng senior citizen rights. Mamaya nating tanong yan ha. Dito muna sa naging desisyon na yan ng Commission on Elections. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, ang hello sa iyo mga tagapanood. Nakinig sila sa inyo. Medyo, hindi naman, siguro naman napagtagturo nila. Kaya yung sinusulong initiative na yan, ay tapos na yan. Wala nang halaga yan sa ngayon dahil sa sinabi nga ng Commission on Elections na kulang yung kanilang panuntunan. Kaya kapag binago yung mga rules na yan, ay baliwala na yan. Yung mga signature drives na yan, yung mga signature sheets na yan, at tulad ng aking sinabi noon, yan ay waste of time and waste of paper lamang na hindi pwedeng manguna sa isang petition. Walang petition noon, kaya hindi pwedeng magkaroon ng mga signature sheets na yan. Okay. Kaya sayang lang yung mga pagpupunyaging yan ginawa ng mga nag-initiate ng nasabing initiative. Anong pwedeng gawin nila doon sa record? Baka naman po pwedeng itago muna nila at mag-file ng later on, mag-file ng petition. Di ba pwedeng gano'n? Wala na yun. Hindi pwede yun. Dahil sa mababagong panuntunan Ang sabi nga ng COMELEC kahapon, narinig ko yung interview nga, ay kulang na kulang yung kanilang panuntunan. So, pagka nabago yan, hindi po pwedeng manguna yan sa panuntunan na gagawin ng Commission on Elections. Kahit yung hindi pa na isasubmit sa COMELEC,
Halimbawa, i-withhold muna nila. Baliwala na yun kasi mawawala yun sa panuntunan. It will no longer comply with the new requirements na gagawin ng Commission on Elections. Dahil ang nasa amin ngayon ng COMELEC na talagang kulang yung Resolution 10650 nila at iyan ay kailangang mabago. Okay. Dahil sa mga pagbabago yan, dapat yung mga gagawa ng mga susunod na hakbang para sa isang initiative, susunod sila sa bagong panuntunan ito. Hindi naman... Dahil sa may bagong panuntunan, ay dapat yun ang kailan susundin. Hindi pwedeng maging retroactive. Diba? Ay, hindi pwedeng maging retroactive yun. Hindi mo pwedeng paunahan ang batas. Dahil sa yung batas, magiging effective lamang yun sa ganitong panahon upon publication. Kaya pag yun naging effective na, susundin natin yung batas na ginawang yan ng Commission on Elections. Mga abogado din naman yung mga nanguna doon. Di ba nila kabisado yung procedure? Well, may mga pagkakataon na siyempre akala nila tamang-tama na yon, pero katulad nga ng aking sinabi, dapat talaga mabasa nilang mabuti yung mga panuntunan niya ng Commission on Elections. Hindi pwedeng magmadali na sa isang iglap lamang ay bigla na sila makakaisip na pwede na pala kami mag-initiative. Katulad dito, paano mangyayari ngayon dahil sa mga pinababaguhin ng COMELEC ang kanilang panuntunan, babaguhin mo rin yung mga ginawa ninyo. Kaya palagay ko hindi na yan naaabot kasi malapit na ang ating halalan. Kaya wala nang initiative na mangyayari sa panahong ito, sa taong ito at sa susunod na taon. Maghihintay palagay tayo ng panahon na matapos ang halalang darating sa 2025. Ayan. Attorney Romy Mac, isa pa, ang dami pa rin nagtatanong sa atin dahil nga yung discount para sa mga senior citizen na nagbabayad sa toll. Kailan daw ba? Kasi naglabas na ng statement ang San Miguel Corporation. Pero kailan daw ba yun mag-i-effect? Wala pa tayong masasabi dyan kasi hihintayin din natin na yung panuntunan tungkol dyan. At kaming mga senior citizen, nagpapasalamat kami kay Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation sapagkat bigla agad ang kanilang pagsagot. Very immediate ang kailang pagsagot sa karaingang ito ng ating mga senior citizens matapos yung hearing sa Committee on Ways and Means at agad sila naglabas ng kanilang suggestion kung paano ito ma-implement. At yan ay isang magandang panimulain para sa kapakanan ng mga seniors at ng mga PWDs. Attorney Romy Mac, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Thank you for joining us. Maraming salamat, Angelo, at sa iyong mga tagapanood. Salamat po. 4 na minuto na lamang bago po alas 5 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, syempre maganda ng gising nyo kasi magandang development. Ang hindi yata magandang gising yung mga nagsusulong ng People's Initiative. Pero gusto natin magkaroon ng magandang gising, syempre dapat magandang tulog. Para magkaroon tayo ng magandang tulog, ang sabi ng mga dalubhasa, lalong-lalo na ang mga nag-develop po nitong postbiotic na mga Hapon, mag-ultabayo tayo. Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na dinevelop po sa Pilipinas. Dinevelop po yun ng mga Hapon. Tapos ang ginawa ho naman ng Theoxis Joint Ventures o Theoxis Health Ventures ay nilagyan sa isang kapsula. At ang tawag nga po ay ultabayo. Ang kauna-unahan pong food supplement na postbiotic sa Pilipinas na rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado po ng mga doktor. Ayan. Ang gagawin ho pala niya, asan na ba yun? May pinadala sa ating kahapon si Brian para ho doon sa kapakinabangan ng Ayan, pwede nyo na daw pong i-access yung ultabayo.shop. Pwede ho kayong bumili online, ultabayo.shop. Tapos, para ho maka-avail kayo ng 5% discount. Ito ang code. All capitals Pagka doon ho kayo sa online bibili, all capitals, ang ilagay po ninyo, Angel. Parang angelo, pero mas holy. Angel. Pero all capital, A-N-G-E-L. Yan. Pwede ho kayong magbayad ng credit card. Inaayos pa daw ho yung GCash. Ayan, alam mo naman ninyo itong Theoxis Health Ventures. Ginagawang simplified po yung pwede ho yung para ma-avail po ninyo ang ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na matutulong para kayo ho'y magkaroon ng magandang tulog. Alam mo ninyo, pagka nakakatulog ho kayo na mahimbing, sabi nga ni Malu Cabral, parang ang liksi-liksi niya.
kinabukasan pagkagising ho niya. Ha? Ayan ha. Available din po ito sa Lazada at Shopee. Available din po sa Mercury Drug Store, sa Joan's Pharmacy dyan sa Zamboanga, Pasmed Pharmacy dyan po naman sa Laguna. Ganoon din sa mga branches po ng Curamed Pharmacy at Amesco Drug dyan po sa Davao at sa Cotabato. Pero pinakamalapit po, Mercury Drug Store. Ngayon, kung may mga katanungan pa ho kayo, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. May nag-iintay po doon na mga health experts. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, teka nga pala, nakikiramay ho tayo kay sa pamilya Gamboa ha, dyan po sa Isulan, Sultan Kudarat. Namatay na pala kahapon ho, pumanaw ho si ng Auring Gamboa. Ito po ay may bahay po ni Nung Iko, si Frank Gamboa, kapitbahay ho namin to doon sa Balindog, sa Kidapawan City nung ako nag-aaral pa ha. Nakikiramay ho tayo sa pamilya Gamboa, dyan po sa Isulan, Sultan Kudarat. Magandang umaga din kay Mayor Senny Mendoza dyan sa Talisay, Batangas. Oy, Ambassador Senny Angping, magandang umaga po sa inyo, at kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Congressman Rodolfo Plato, thank you sa inyo pong patuloy na pagmamalasakit sa inang kalikasan, lalong-lalo na dyan po sa Angat Watershed. Maganda umaga, Pilipinas! RH number si MECO Chair Bebot Melio III kasama na natin. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Hello, Angelo. Boss, kumusta ka na? Eto, mabuti naman. Magandang umaga po. North ka ba? South? Kasi pareho kang North at South eh. Anyway, wala tayong pakialam dyan. Ang importante, itong ang sinasabi ho ninyo, yung Kaohsiung University ay nag-o-offer ng scholarship para sa mga magsasaka natin na gustong mag-undergo ng organic farming program. Organic farming ko, Angelo. How do we go about it? Paano sa mga interesado? Unang-una, nagkaroon kami kasi ng memorandum of agreement with yung Agrigaya Social Enterprise. Yun ang nagbigay ng scholarship para sa tinatawag nilang organic farming. Okay. Nakakapagtaka yung klase yung organic farming nila. Sabi na sa akin, gusto mo ba makakita ng irrigation? Sabi sa akin, sige, punta natin. Irrigation? Ang daming... Irrigation. Ha? Oo. Irrigation, ang dami nating irrigation eh. Oo nga, pero ibang klaseng irrigation to. Bakit? Wala naman sa labas, nasa ilalim ng lupa. Ang irrigation nasa ilalim ng lupa? Oo, hindi mo makita yung tubig. Ganun? Mararamdaman mo lang kasi tumutubo yung mga gulay. Okay. Kuya, huwa ba? Doon. Okay. Kaya nag-offer sila ng scholarship para sa mga, hindi lamang para sa mga OFW, hindi lamang para sa mga estudyante, kundi lahat ng mga immigrants. Ibigyan nila ng scholarship program. Okay. Para matuto ng ilan ang pwedeng mag-avail from the Philippines? As long as may mga interested, mag-apply lang sila. And then they will be given, I think mga umaabot ng mga 6 months. Training and tawag nila agri-technologies, agri-education, at saka agri-entrepreneurship. In other words, tuturuan ka organic farming. Okay. Tuturuan ka rin magturo. Kung halimbawa nakuha mo na yung sistema, ikaw naman na mag-impart sa mga kasamaan mo pagbalik mo sa Pilipinas, halimbawa, at tuturuan ka rin kung paano magnegosyo. Kumpletong package, ha? Tapos, hindi naman sila ang bibili. Baka mamaya ipoproduce natin, sila din ang bibili. Hindi. Yung ang maganda doon, it will provide our overseas Filipino workers who will finally come back na they can go into organic farming and then go into business. Okay. Yung mga estudyante natin, yun matutunan nila.
Unsaon daw business. unsaon daw nila pag-apply? Tapos pwede daw ba ito kung ang Pinoy halimbawa ay nasa abroad, tapos gusto nang bumalik ng Pilipinas, mag-venture into organic farming, can they avail? Yun, kasama yun eh. Hindi lang OFW, kundi estudyante at saka immigrants. Okay. Yan. Yung mga Pilipino rin doon, they want to take advantage of program, mag-apply sila, pati-train sila, at pagka marunong na sila, then they can go back to the Philippines or they can stay in Taiwan and doon sila magsaka. Uy, alam po niyo sa Japan, yung isang lugar na pinunta namin sa Utaro, ino-offer nila libre yung lugar. Ano ba? Basta mag-farming ka lang, mag-farmer ka, i-offer sa iyo yung i-offer sa yung lugar. You can use it for free. Mismo lupa. Yung lupa. Mag-farming. Basta libre ha? Libre. Tapos kung kung resident ka, may mga incentives pa. Pero kung halimbawa dayuhan ka, you can farm the area, parang may lease agreement yata sila for certain period of years, di ba? Tapos ang mura ng bahay. Ito naman ng kanila naman is just to give you an education on organic farming. Okay. Pero sino ang gagastos nung pamasahe mo papuntang Taiwan? Ikaw na bahala. Basta ang importante makarating ka doon. Nga pala, alangan naman, libre na nga, may scholarship na nga, pagkatapos Pero kung minsan, kagaya nung kausap namin kasi, nagpadala sa kanila, eskwelahan din. Yung eskwelahan nagpadala sa kanila, ang kausap ng eskwelahan sa Kaohsiung. So po pwede yun? Pwede ganong arrangement? Halimbawa, yung mga Mari School dyan sa Mindanao, malakas yung mga Mari School na yan sa pagde-develop ng yung agri-extension program nila. Yun, dapat natin. Brother Manny De Leon, ito yung magandang pagkakataon. How will they contact yung mga university? Through MECO? Through MECO, pwede naman po. Pwede. Musuwat sila nimo? Or pwede na sila mag-message lang sa MECO? Message lang go. Okay. Message lang go, and then we will get in touch with them, and then we will arrange yung kanilang pagpunta doon, and then yun, matuturuan na sila, magkakaroon sila ng training for 6 months. Okay. So ang gagawin ho nila, i-access na lang ho ninyo ang Manila Economic Cultural Office, not necessarily, pero i-address na lang sa inyo yung letter. Pwede. Mas maganda kung may institution, may educational institution ang dumiretso. Yes, Pero kasi ang marami dyan, yung nandun na, yung mga OFW, siguro during their free time, nag-aaral sila, nag-train sila. Paano daw ang board? Iba naman, mga siyante, go there, yung eskwelahan na pinanggalingan na pinapatila sila doon, the training, after the training, they come back, and then hopefully, practice what they learned there. Okay. So, ang sagot nila pa masahe, paano daw yung board and lodging? Kasama doon sa training. Kasama sa training? Okay, so pamasahe lang pala talagang sasagutin mo. Pagka sinuwerte kayo, baka sagutin pa ng mic ko. Ang ganda yung yung organic farming nga, Hindi, tsaka yung mga technology na dinevelop nila kung paano, di ba, paano nila patatabain, pananatiling mataba yung mga lupa organically. Kailangan natin yan. Yung through irrigation, yung irrigation na sa ilalim ng lupa. Sige. Saan yan saan yan sa Taiwan? Sa Kaohsiung. Sige. Manuroy tag Kaohsiung. Agrigaya Social Enterprise. Sige nga, mapuntahan nga yan. Chairman, maraming salamat ha. Thank you for joining us. Magandang umaga. Si MECO Chair Silvestre Bebot Belio III. Maganda umaga, Pilipinas! May Sek Bebot, walang problema. North at South, magkasundo. Kasi lumaki siya sa Mindanao, pero Ilocano ito. Kaya ayos lang ho. Kamara, ipatutupad ang oversight function para mabantayan ang implementasyon ng mga napagtibay na panukalang batas. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigonan, RH12. Manang Milky.
Dahil halos tapos na ng Kamara ang mga pagpapatibay sa mga panukalang batas na prioridad ng administrasyon, sa sentro naman ang atensyon ng mga mambabatas sa oversight functions nito. Ang House Speaker Martin Romualdez, hindi lamang nila mandato ang paggawa ng batas kundi dapat tiyakin na ipatutupad ang batas ng wasto, patas at direktang pakikinabangan ng publiko. Sabi ni Romualdez, tutulong ang Kamara para masiguro na matagumpay ang implementasyon ng mga programang ilulunsad ni Pangulong Bongbong Marcos gaya ng tulong sa mga magsasaka, mangingisda at ang mahihirap lalo sa epekto ng inflation. Matatandaan sa nakalipas na linggo, inimbestigahan ng Kamara ang alegasyon ng katiwalian sa PUV Modernization Program. Bukod pa dito ang nangyaring malawakang power outage sa Panay Island na nakaapekto sa mga negosyo at kabuhayan sa Western Visayas at ang tamang pagpapatupad ng diskwento sa mga senior citizen at persons with disability. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Mildred Gunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na Manang Milky. Kasama na natin si COMELEC Chair George Garcia. Ang COMELEC nga po kahapon nagdesisyon na tigil na muna ang pagtanggap ho ng mga pirma para po sa People's Initiative. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po Sir Angel, magandang umaga po sa ating mga kababayan. So ano gagawin ho ng mga regional offices ho ng COMELEC? Tapo na muna yung papel. Hindi naman po, basta nasa amin pong pag-iingat yan. Kung gustuhin po halimbawa ng mga proponents na makuha po sa amin yan, amin po ibibigay yun. Basta isoli sa amin yung na-issue natin ng mga certification. At the same time, kung gusto naman po nila na nasa amin din possession yun, pag-iingat, okay lamang po yun. Total naman po, properly, naman po yan, safeguarded ng aming po mga local COMELEC. Ano pa hong value nun, attorney? Pwede bang gamitin yun in the future? Pwede ho bang retroactive yung magiging guidelines kung sakasakali? Alam niyo po Sir Angel, ito kasing mga signatures na ito ay wala kasing expiry date yan. Kung napansin po ng lahat, lalo na doon sa mga pumirma o doon sa mga nakakita na nung forma, wala pong date na nakalagay doon. So yan po pwede nila magamit kung gugustuhin nila na yung paring same provision ng saligang batas ang babaguhin. Subalit kung ibang provision po ng saligang batas, Sir Angel, ang babaguhin, hindi po pwede itong mga signature forms na ito sapagkat siyempre po nakaprint na doon yung mismong provision ng saligang batas na babaguhin po. Kaya depende po yan doon sa proponent kung ano po ang kanilang nanaisin sa mga susunod na panahon. So pag nag-submit sila ng petition using the same argument o yung provision, okay pa rin. Kahit yung mga... Wala naman po. Yes po. Okay. Wala naman po problema kung sakaling ma-revise na natin, ma-amend o madadagdagan, ma-enhance yung ating rules or guidelines at kung sakali namang iba yung kanilang nasa isip na provision ay hindi po ito magagamit. Ibang signature forms na rin po ang gagamitin nila. How much time ang kinakailangan po para dito sa revision ng guidelines, Chairman? Hindi po tayo makakapagbigay ng eksaktong panahon o oras, Sir Angel, sapagkat alam niyo ba yung guidelines na binabanggit natin, yung COMELEC Resolution 10650, alam niyo po mula po noong 2006 na nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema sa Lambino versus COMELEC, yung pinaka-guidance ng lahat yung Lambino versus COMELEC. 2020 po nagkaroon ng guidelines na yan, yung COMELEC Resolution 10650. So hindi po yung ganun kadali rin. Pero hindi naman po ganun natin patatagalin. Ang atin lang po is, alam niyo po, hindi ganun kadaling gumawa kaagad dito sapagkat magkukonsulta po tayo this time sa iba't ibang sektor. Maganda po yung nakukonsulta. Yung mga ganyang IRR, hindi pa pwedeng COMELEC lamang ang nagdadraft po nito sapagkat kaya nga po kalimitan, kine-question o hindi sumasang-ayon doon sa kagustuhan ng nakararami. Ang dami ho ninyong priority. May registration, meron pa ho kayong ginagawang bidding para sa mga gagamiting technology. Would that be a priority? Sa bandang huli po, pwede po natin pagsabay-sabayin yan at kaya lang, siyempre, sa puntong ito muna, magsisimula na po kasi ang registration sa February 12, Sir Angel, kaya po tutok muna kami sandali dito sa registration sa pagsisimula ng ating continuing registration upang kahit paano naman ay mapagsilbihan natin ng sapat at nararapat ang ating mga kababayan magpaparehistro. Okay. At least malinaw tayo. Basta tuloy, yung registration, pakiremind huli yung ating mga kababayan, Chairman, please. Sir Angel, maraming salamat. Alam niyo po sa mga kababayan natin magpaparehistro kayo kani 18 lamang o kahit na medyo nakatatanda na hindi pa nakakapagparehistro,
gusto magpalipat ng registration o kaya naman gusto magpapalit ng kahit anong datos doon sa kanilang registration, yan po ay pwedeng mangyari na at magagawa po niyo yan ngayong February 12 na darating hanggang September 30 po, ganyan po kahaba. At sana po ay ang mga kababayan natin huwag na pong sasadyain pa na kung ilang araw na lamang matatapos tsaka lang pupunta. At the same time, tayo po ay magsasagawa ng mga registration hindi lamang sa mga local COMELEC. Baka po pwede makitingin nyo po yung schedule na pwede namin mailagay yan sa mga malls, sa mga barangays nyo dahil gusto natin mas conveniente ang pagpaparehistro ng mga kababayan natin. At saka yung mga hindi nakaboto sa nakalipas na 2 eleksyon, kinakailangan mag-update na ng kanilang registration. Chairman? Sir Angel, pag po hindi nakaboto ng 2 magkasunod na eleksyon ay wala po ang inyong registration, hindi po kayo makakaboto sa susunod na eleksyon. Parang pause muna, parang hinga muna ng konti at hindi pa po muna. Pero po yung mga hindi nakaboto noong 2023 na Barangay SK election sapagkat na-deactivate sila. Hindi kasi sila nakaboto noong 2019 at saka 2022, pwede na po uli silang magpa-reactivate ng kanilang registration. Ganun? So, ibig nyo sabihin yung... Sino ang hindi pwedeng mag-reactivate ng registration, Chairman? Yung mga nakansela? Yung po hindi nakaboto ng 2022 at hindi nakaboto ng barangay and SK election ng 2023, hindi pahinga muna sila. At ang pagboto po nila, yung susunod pa na ihalalan. Yes po, dahil siyempre po deactivated sila. Hindi naman yung parusa, pero siyempre dahil nga sa... Ayun po yung provision ng ating batas. Subalit yung hindi po nakaboto ng 2019, tapos hindi nakaboto ng 2022, yung national and local elections, at pwede po nakaboto, at hindi po nakaboto siyempre noong barangay and SK election kasi dine-activate sila. Ngayon po, pwede na nilang buhayin ang kanilang pong registration, ang tawag po dyan, reactivation. So Angel, ito meron akong importanteng sasabihin sa ating mga kababayan para maiwasan ang kaso. Kasi po, madami tayong mga kababayan, Sir Angel, na yung pumunta na sa ibang lugar, lumipat na sa ibang lugar, palibasa, nakapag-asawa na, o kaya ay mga nag-aaral. Ang nangyayari po, hindi sila nakakaboto, Sir Angel, ng ilang beses na doon sa lugar talaga kung saan sila lumaki, pinanganak. Ang ginagawa po nila, kapag po sila ay lumipat, halimbawa, Sir Angel, kayo galing Mindanao, lumipat na kayo sa Maynila. Ang ginagawa po nila, kung sila ay deactivated, ibig sabihin na deactivate ang kanilang registration, sila po ay nagpaparehistro ng bago, huwag niyo pong gagawin yon. Bakit? Hindi po kayo kinakailangan magparehistro ng bago sapagkat ang registration niyo naman ay buhay pa. Na-deactivate lang kayo, na isang tabi lang ang inyong registration. Dapat po, kung sakaling magkakaganon, ay dapat po transfer dahil lumipat kayo with reactivation. Again, transfer with reactivation. Saan po kayo mag-a-apply niyan? Doon sa lugar kung saan kayo ngayon boboto na. Kung nagkaganon, sa Maynila na kayo halimbawa. So, transfer with reactivation, huwag niyo pong gagawin na kayo ay magpaparehistro muli sapagkat mado-double or multiple registration po kayo. Kasong kriminal po yun. Ano yun? Kailangan mo ng affidavit na reactivation lang ang gagawin mo? Dahil sa transfer? Hindi po, meron lang pong form. May form lang po silang pipilapan na makukuha po nila sa ating pong website. At the same time, nasa local COMELEC po natin, meron pong nakatitle talaga doon, transfer, nagpapalipat ka, tapos reactivation, binubuhay mo ang iyong registration na naging inactive dahil sa hindi mo pagboto ng 2 magkasunod na eleksyon. Ito, deactivated daw siya dahil sa pagtulong niya bilang BEI nung nakalipas na eleksyon. Paano daw yun? Kung deactivated siya? Baka naman po hindi pa kayo deactivated kasi kung hindi ka nakaboto noong nakaraang eleksyon, ito pong October 2023, baka naman po nakaboto kayo nung May 2022. Pag po nagkaganon, hindi pa po kayo deactivated sapagkat hindi pa po 2 magkasunod na eleksyon. Subalit kung ikaw ay hindi rin nakaboto ng 2022, at saka 2023, ay deactivated po kayo. Yun. Okay. So, ang pinakamaganda, i-check ho ninyo sa bago ho. Pwede silang tawagan o pwede nilang i-check na website kung nandun pa yung kanilang pangalan? Mas maganda po, dumiretso na kayo sa local COMELEC natin. Available po yun, yung lahat ng mga na-deactivate sapagkat hindi nakaboto ng 2 magkasunod na eleksyon. Ayun, pinapaka-importante nun para hindi ho kayo mag-aksaya ng oras. Chairman, pahabol ko lang. May feedback ho kasi sa amin, yun daw isinumiting makina nung loan bidder natin, yung Korean company na Miro. Prototype lang? Totoo ba yun? Ako po personally, Sir Angel, hindi ko pa po yan nalalaman sapagkat bilang head of the procuring entity, hindi po kasi kami nakikialam
doon sa nangyayaring post-qualification na ginagawa po ng ating special bid sa Awards Committee. Yan po ay magsasabit sila sa amin ng report nila at yan po malalaman natin na Sir Angel yung katotohanan ng mga ganyang klaseng akusasyon. Pero in the meantime, ngayon po, kahit po yan masasabi ng mga miyembro ng media na lagi na hindi po ako pumupunta katulad ko doon sa mismong ginagawang post-qualification. So, alamin po natin yan, Sir Angel, at siguro sa mga susunod yung pagtatanggal, pwede nyo ako makausap muli. Ayan, oo. So, kailan matatapos yung post-qualification? Hanggang next week daw po, may mga Tuesday or Wednesday, base po sa sinabi sa atin ng Special Bids and Awards Committee. Teka nga pala, Chairman, halimbawa, doon sa post-qualification, hindi sila nag-qualify. Paano yun? Magbibid na naman? Pagka po nagkagano, i-declare na namin halimbawa sila na disqualified, at the same time, i-declare namin failure of bidding dahil nakakadalwa na tayong failure of bidding. Pagka po nagkaganon, sabi po ng batas, magne-negotiated procurement na po ang COMELEC. Makikipag-usap sa available at qualified na iba pang bidders. Sige po, abangan namin yung mga development na yan. Chairman, maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you. Maraming salamat, Sir Angel. Mabuhay po. Ingat po. Si Chairman George Garcia ng Commission on Election. Isunod na natin si Grace Castañeda mula naman sa Pag-asa. Ma'am Grace, good morning. Yes, good morning din po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan nga ay amihan pa din ay patuloy pong umiiral dito sa Luzon at Visayas. Greg, nawala si Grace. Ma'am Grace? Yes po. Ayan, yan. Okay, go ahead. Okay. Sa kasalukuyan nga po, yung northeast monsoon natin o amihan ay patuloy pa rin nakaka-apekto dito sa Luzon at Visayas, kung saan dala pa rin po nito yung malamig na panahon, lalong-lalo na nga sa madaling araw. At meron pa rin po tayong chance ng mga isolated na mga may hinang pagulan or pagambon. At dito nga po sa bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region at yung area po ng Samar Provinces at Leyte, makakaranas nga po sila ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga may hinang pagulan na dulot ng amihan. Samantala dito po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi po ng Luzon ay meron tayong mga tsansa ng mga isolated na mga may hinang pagulan or pag-ambon na dulot po ng amihan. Samantala, meron po tayong minomonitor na LPA sa labas ng ating area of responsibility. Ngunit mababa po yung tsansa nito na maging bagyo at pumasok sa loob ng par. Ngunit yung trough or yung extension po nito ay nagdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagtulog dito yan sa bahagi ng Caraga, Davao Region, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon at Southern Leyte. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan po, dulot pa rin ng amihan, meron tayo nakataas na gale warning sa eastern seaboards ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan mapanganib pa rin po yung pagpalaot para sa ating mga kababayan, mga isla, pati na rin may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yun po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Ma'am Grace, bakit ganun extreme? Zamboanga del Sur, 32.8 degrees Celsius kahapon. Samantalang sa bandang Basco, Baguio City nga, 9.8 degrees Celsius. Bakit ganun? Extreme ho yung weather natin, yung temperature? Ang mostly po ang affected po ng amihan natin or yung dala nga po nito yung malamig na panahon is nasa area po ng Luzon. Samantala doon naman po sa area ng Mindanao is nakakaranas pa rin po sila ng mga usually po yung mga isolated na mga pag-ulan, pag-idlat at pagkulog. So ang mostly affected po ng amihan natin or yung malamig na panahon is dito po sa may area ng Luzon. So doon po tayo nakaranas ng mababang temperatura. Okay. Pero tama ba ito? Dagupan City, 31 degrees Celsius din kahapon? Ito po ay maximum temperature. Maximum? Yes. Oo. So anong projected natin ngayon? Zamboanga for example? Sa atin pong forecast na temperature ngayong pong araw, ang temperatura po natin dyan sa Zamboanga City ay maaari po mag-range from 24 to 31 degrees Celsius. Ganun din. Mainit pa rin, ha? Yes po. At medyo mataas din po yung chance ng mga isolated ng mga pagulan dulot nga po nitong trough ng LPA at ng mga localized thunderstorms. Okay. Ma'am, ilang bagyo bang inaasahan natin pag February? Kapag February po, 0 or 1 po yung 0 or 1. Buo or pumasok sa loob ng ating area of responsibility. Okay. Pero itong LPA naman, sabi nyo nga, mukhang malabo pang maging maging bagyo, no?
Yes po, tama po. But yung traffic po nito, yung mga pag-ulan po na dinudulot po nito dito sa may area ng Mindanao is kailangan din po nating bantayan. Okay. Maraming salamat, Ma'am Grace. Magandang umaga. Maraming salamat din po at mag-ingat po tayo. Si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Kaya para sa mga babayan natin dyan sa Mindanao, siguro mag-ready na rin ho tayo. Bumili na rin ho kayo ng tawag dito, sunblock. Kasi medyo mainit ho yung panahon, At dito ho naman sa may bandang Luzon, pananggalang ho laban ho sa ulan at saka sa lamig, pero huwag kalimutan, magbaon ho lagi ng family alcohol, proteksyon ng pamilya laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian, yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga household. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po naman ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 2,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Yan. Ano yung bagay na bumagsak? Saan siya bumagsak ka? Ang inyong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Isa daw pong nakapentanil bumagsak, loko kayo Hindi totoo yan. Maganda umaga, Pilipinas! 28 makalipas ang alas 5 ng umaga. Champion, gawang peerless. Ang convener po ng People's Initiative, si dating Congressman Alfredo Pido Garbin, ako Bicol Party List. Kong, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Angelo, and sa lahat ng nanonood, nakikinig sa DCRH. Opo. Magandang umaga po. Anong mangyayari ngayon after the decision ng COMELEC na hindi na muna nila tatanggapin yung mga signature, Kong Pido? Sa aking pagkakaintindi, parang gumagawa lang sila ng guideline. So, tuloy pa rin. Kami ay sinasangguni ko yung aking mga volunteers and other conveners. Pero tuloy-tuloy pa rin po. So tuloy yung pagkalap ng pirma ng... Gano'n ba karami pang pirma ang kailangang makalap, Kong Pido? Well, as we speak, we have 12.7% na. But in other districts, may mga distrito pa kasi hindi pa nakakapag-stay. So yun ang crucial doon. Ano bang requirement? Lahat talaga ng mga districts o representation lang ng isang probinsya? For each legislative district, ang requirement is 3%. 3% per legislative district. Okay. And in the national level, 12%. 12% nung total number of districts? Yes. Okay. No, yes, tama. 12% of the total registered voters ng buong bansa. Opo. Ang sabi nyo, nasa 12% na mahigit. So, kulang pa rin yun. 12.7 na tayo. Nasa 12.7%. Nationally. National, opo. So, anong kailangan ma-accomplish? Ayun, 3% per district, per legislative district. Tama po, Angelo. So, yung, may mga nagkakailan na lang na distrito na kailangan magsumiti sila ng nakalap nilang pirma. So even with that decision ng COMELEC, tuloy ang pangangalap ng pirma ng mga nung convener. Iba ang inyong grupo doon sa grupong pirma, Kong Pido? Well, parang pareho na rin dahil same objective lang naman yung aming ginagawa. Okay. Angelo. So parang nagkaisa na rin kami sa pangangalap ng pirma nito at sa pagpapaliwanag sa taong bayan. Okay. Ano yung
layunin nito. Kaya sinasabi nila ito initiative ng House dahil si Kong Pido ho ang nasa. Kong Pido lang ho ang tawag namin pero dating congressman, so hindi ho miyembro ng House ngayon si Kong Pido. Baka kaya sila nalilito Kong Pido. Siguro dapat Mayor Pido. Ganun lang itawag natin. Para mas disassociate yung House. Kasi sinasabi nila isang ang House ang promotor ng People's Initiative. Well, palaging mapagbibintangan, but be that as it may, yun naman talaga ay sentimento ng House matagal ng panahon. Tayo, Brad, kayo ho ang dating chairman. Ng Committee on Constitutional Amendments. And sa kasaysayan nga, tayo lang yung naipasa natin yung economic amendment sa House of Representatives at naitransmit natin ito sa Senado. At sa kasamaang palad ay inupuan lang ito ng Senado. That was last Congress. That was last Congress. And that was, sabihin na natin, yun yung pinaka, kumbaga, sa history of our 1987 Constitution, tayo naakyat natin yung proposed amendment sa Senado. Kasi ngayon, resolution ang 19 Congress. There's a resolution also signed by 302 members of Congress, but not with specific amendments, but to call for a constitutional convention to propose amendments sa ating Constitution. Okay. Pero yung nagawa natin yung 18 Congress kakaiba dahil yun ay specific amendment sa economic provisions ng ating Constitution. Okay. Balikan ko lang yung sinasabi ni dating Justice Carpio. Ang sinasabi niya, unconstitutional daw ho kasi ang People's Initiative dahil ang tawag dito, mas efficient yung Constituent Assembly. Ano bang kaibahan nun? Yung sabi niya unconstitutional yung ating panukala dahil ito daw ay equivalent to revision. Ako po ay hindi sang-ayon dahil kung makikita nyo ho, yung kinakalap natin na pirma ngayon, doon nakasaad sa signature sheet ay one-liner provision lang yung ating proposed amendment. It's not amount to substantial change of the entire Constitution. So, Angelo, isa lang yung ibinabago. In fact, one sentence lang yung binabago sa ating Constitution. So, this is considered as a piecemeal amendment, hindi revision. Yung sinasabi na naman na kumbaga naapektuhan nito yung check and balance. Wala akong naapektuhan ng check and balance kasi pag ang Kongreso sitting as Constituent Assembly as one body, ganun po talaga yung procedure. The check and balance belongs to the Filipino people. Nandun yung check and balance sa pamamaraan ng isang plebisito na kung saan magsasang-ayon yung taong bayan kung gusto nila yung proposed amendment or ayaw nila. Yun yung check and balance doon. Yung People's Initiative na ginagawa, yung pangangalap ng pirma ngayon, hindi pa ho ito yung referendum. The referendum will come later kung ano na yung mga mapag-uusapan ng Constituent Assembly. Ganun ba yun? Magkakaroon din po ng plebisito pag nakala po natin yung 3% for each legislative district and 12% in the entire country. Pag yun po ay na-verified at nasabing genuine lahat ito ng Commission on Election, then yung one-liner provision, yung proposed amendment, yun po ang isusumite sa isang plebisito para iratifika ng taong bayan. Okay. Palagay nyo may oras pa, Kong Pido? Even with the... Mahaba pa po ang oras. If you speak about the term of the president, then it will be up to 2028. So we are now year 2024. So we have enough time.
para gawin ito po. So, not necessarily na yung current Congress o current Senate ang magdi-deliberate ito. It can go beyond the midterm election. Ganun ba yun? Well, if you speak of the current Congress, then we still have the 19th Congress na hanggang 2025 pa po sila. So, kung uusad to ng tuloy-tuloy before 2025, kakayanin po ito. Okay. Siguro para mas maintindihan, ano ba yung one-liner na pinag-uusapan ho dito, napaka-controversial, Kong Pido? Yung one-liner provision, yung pamamaraan sa pag-amenda sa ating konstitusyon sa Constituent Assembly. Dati-dati kasi, or ngayon, nakasaad sa ating konstitusyon na ang Kongreso, pag gusto umupo bilang isang Constituent Assembly para pag-amenda sa ating konstitusyon, kailangan 3/4 vote of all the members of Congress. Pero hindi sinabi doon whether voting jointly or voting separately. So, nilinaw natin, nilagay na lang natin yung proposed amendment is voting jointly upon the call of the President or the Speaker of the House of Representatives, para malinaw, para hindi magkaroon ng kalituan. Bakit natin ito pinopropose, Angelo? Dahil ito nga yung source ng confusion, and dito rin nagkakaroon ng deadlock, Angelo. Pag hindi gumalaw yung Senado, wala nang mangyayari kahit ano pang gawin sa House of Representatives. So, parang ito yung naging sangkaalan ng Senado na kung hindi tayo gumalaw, walang mangyayari to any proposed amendment. Sa amin, na mga petitioner, ang amin is dapat walang maging hadlang. No one house, not the Senate or not the House of Representatives, should frustrate the effort to, propose amendments in the 1987 Constitution. Matanggal lang yung roadblock na yun at tuloy-tuloy na ito. Okay. Kung Pido, mamaya may hearing na pinatawag yung committee sa Senado, yung committee ni Senator Amy. Kasama ba kayo sa pinatawag? Kasama po ako sa pinatawag. And I will be there po. Punta kayo? Pupunta po ako. Sino hong makakasama nyo? Meron ba galing sa House? Or kayo lang as a convenor? Hindi ko po alam kung sino pa yung ibang naimbitahan. Pero isa po naimbitahan rin yung League of Cities na dati yung congressman din at mayor ngayon ng si Mayor Albi Benitez, yung president of the Bacolod. So pupunta si Kong Albi. Okay. O gayon nun. Siyempre, pag sinabing Kong Albi, akala nila congressman. Hindi ho, mayor na ho siya ngayon ng Bacolod City. Mga dating congressman. Anyway, Kong Pido, maraming salamat po sa inyo. Thank you for joining us. Magandang umaga po. Salamat po and magandang umaga. Maraming salamat po sa paglilinaw. Si dating Congressman Alfredo Bido Garbin, ang convener po ng People's Initiative. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, maganda umaga kay Mayor Albi Benitez ng Bacolod City. Dalawang babae naman huli sa pagbebenta ng bawal na droga sa ikinasang bypass operation sa Caloocan. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. Paipon nagbayo ng Joel, kahirapan sa buhay ang nagtulak umano sa dalawang babae, kaya nagtulak ito ng illegal na droga sa Caloocan. Ito ang sinambit ni alias Nena at Shirley. Makaraang mahulihan o mahuli sa kamay ng Caloocan na pulis sa ikinasang bypass operation dito sa bahagi ng First Avenue, Barangay 120 sa Caloocan, alauna 26 na madaling araw. Ay dito kay Police Colonel Rodel Lacuesta, nagsagawa mo ng surveillance operation ang kanyang mga tauhan kaugnay sa report na bentahan ng illegal na droga sa lugar. Nang magpositibo ay nagkunwaring bibili ng illegal na droga sa civilian police, kung saan ay nabentahan ng itong dalawa ng 18 gramo ng Cebu na nagkakalaga ng 120,000 pesos. Base sa mga nakuhang ebidensya ay sasampa ng kaso paglabag sa Section 5 and 11 Republic Act 9165 ang suspect ng Caloocan na police.
Wala pa rin sa kauna sa Pilipinas, di sa Usara Secretary, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Edwin. 5:46 ang oras sa buong kapuluan. Number Teka muna, babatiin ko muna ng happy birthday ha. Happy birthday sa magandang may bahay ni Justice Max De Leon. Si Ating Jasmine. Birthday pala ngayon ni Ating Jasmine. Oo, yan Justice Max De Leon. Binabati ho kayo ng inyong poging esposo na si Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Ayan ha. Happy birthday kay Ating Jasmine. Aba, Justice Max, padalhan mo ng tangerine chocolate si Madam. Sigurado magugustuhan ni Madam Jasmine ang tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tatulungan po ni Dr. Helen Tan yung mga magniniyog na dating umaasa sa Kopra. Ngayon mga MSMEs na. Kasi meron ho silang produktong world-class yung tangerine chocolate. Available po sa 0919-095-5935 at pwede rin po sa tangerinechocolate.ph. Yung pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate, ang raw material ho niyan ay ganin din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya ito talaga 100% Pilipino. World class lamang ho yung lasa at saka yung packaging, pero ito ho ay gawang Pinoy. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Ang sabi nga ni Dr. Helen, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang tangerine chocolate. 0919-095-5935 para po sa gustong magregalo niyan ngayon pong Valentine's Day. Ayan. Thank you, Justice Max De Leon, at happy birthday muli kay Ating Jasmine. Oras sa buong kapuluan, 52 makalipas ang alas 5. Number 1. Maratsa Magandang umaga kay PGM Week Biloso ng GSIS. Ito, nag-uultabayo kaya kahit ho kulang ang tulog sa gabi dahil ho sa dami ng inaasakaso, stressful ang buhay, may panlaban po sa mga stress, depression at iba pang mga problemang dala po ng mga pagsubok sa buhay. Ayan ang ultamayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano pong ginagawa nito? Tinutulungan kayo na magkaroon ng magandang tulog para ma-achieve natin yung point na ang ating hong utak ay nilalabanan, pinalalabas yung mga toxins sa ating katawan. Available sa Mercury Drug Stores at iba pang mga pangunahing butika. Ayun, kung may mga tanong ho kayo, pwede ho kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ulitin natin na 0917-110-6580. Kung wala ho sa Mercury, pwede din po sa Amesco Drug, yan po sa Davao Cotabato, meron din po sa Curamed, sa Pasmed at sa Joann's Pharmacy. Pero for sure, may stock po ang Mercury Drug Store. Ngayon, ito yung gagawin para ho doon sa mga gustong magkaroon ho ng discount. 5% po ang pwede ho ninyong ma-avail na discount. Bayaran ho ninyo online through credit card. Puntahan ho ninyo yung ultabio.shop. ultabio.shop. May 5% daw po kayong discount kung ang inyong itatype na magic code ay ANGEL. ANGEL. Ayan. 5% discount yan ang ibibigay ho sa inyo ng Theostis Health Venture. Maganda umaga, Pilipinas! NSC at Armed Forces of the Philippines sinagot ng China Coast Guard kaugnay po ng resupply mission. Edniel Parosa, RH52 sa detalye. Edniel. Kuyang Angel, imagination lamang ng China ang ipinamamalita nitong binigyan ng special permission ng Pilipinas para magsagawa ng rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Yan ang sagot ng National Security Council sa pahayag ng China Coast Guard na ito ang nagbigay ng go signal para payagang mabigyan ng probisyon ng mga sundalong nakaposte sa Ayungin Shoal. Ayon kay NSC spokesperson Jonathan Malaya, tungkulin ng Armed Forces of the Philippines na pantayan ang teritoryo at siguruhin may supplies ang mga tauhan nito. Hindi man kailangan ng Pilipinas ng permiso mula sa kahit anong bansa dahil sakop ng Pilipinas at Ayungin. Salungat sa CCG press release nitong Enero 27. Samantala, bagamat ayaw kumpirmahin ng airdrop method na ginawa ng Western Command para magatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa pamamagitan ng chopper, muling iginiit na AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, tuloy ang RORE mission kahit dumadami ang mga barko ng China sa lugar. Para kay Padilla, walang epekto ang statement na ito ng CCG sa kanilang pag-ikot para suportahan ang moral ng kanilang mga sundalong ilang buwan din kung malayo sa kanilang mga pamilya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Dazer H. Ito si Edniel Parrosa
tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edgel. At muli ang ating pong paalala sa mga suki natin naghahanap po ng magandang bahay dyan po sa Central Luzon. Aba, pinakamurang RFO, Ready for Occupancy Unit ang ino-offer po sa atin ng Westchester Realty. 5% down payment lamang, pwede pang Gibbs. Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, plus at chance to win a trip for two sa Hong Kong, sa Singapore, sa Japan at sa Thailand. Kung siswertehin ho kayo na ang inyong dart tatama dun ho sa mga lugar na yan. Ulitin natin, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po sa Greek philosopher na si Democritus. Ang sabi po niya, the brave man is not only he who overcomes the enemy, but he who is stronger than pleasure. Ayan, ha? Some men are masters of cities, but are enslaved to women. 2x2 in just a while. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Maraming salamat po sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. 1 minuto bago mag-alas 6 ng umaga.